Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sinabi ng mahal, kasalanan ay talikdan, pagsubay ay pagsisihan, maghahari ng ubusan ng buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kaniyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Ngayon po ay Biyernes at alam po natin ang Biyernes ay nilalaan natin na tayo ay tumutungo dito sa simbahan sa Quiapo upang magbigay parangal, papuri at higit sa lahat, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes sa 2nd linggo sa panahon ng Kwaresma. Halos nasa kalagitnaan na po tayo ng panahon ng Kwaresma. At alam natin na tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanyang palatuntunin. Sumunod sa mga inuutos at tinuturo ng Diyos. Pero mga kapatid, sa atin pong ebanghelyong napakinggan, may isa pong iskribang lumapit sa Panginoon. At ano ang katanungan niya sa Panginoon? Alin pong utos ang pinakamahalaga? Minsan po, may lumapit sa akin, isang nagsisimba dito po sa Quiapo. At ang sabi niya sa akin, "Father, ilan po ba ang utos ng Diyos?" Sabi ko sa kanya, "Di ba sabi doon sa ating Biblia, may 10 utos ang Diyos." Nakakatawa dahil sabi niya sa akin, "Father, buti po ang Diyos 10 lang. Yung misis ko,
napakadaming utos. Pero mga kapatid, ano po ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos? At kung tutuusin para sa mga Hudyo, napakadami po ang utos na kanilang sinusunod. Mahigit 10,000, naging 600, at ngayon po ay naging 10. Pero sa araw na ito, binigyang buod ni Jesus ang 10 utos. At anong sabi ng Panginoon? Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Sa madaling salita po mga kapatid, pag-ibig ang buod ng mga utos ng Panginoon. At ano po yung una? Ibigin ang Diyos. Bakit po ba tayo tinawag na mga Kristiyano? Tayo ho ay tinatawag bilang Kristiyano dahil tayo ay naniniwala na si Jesus ay Diyos. Pero higit pa doon mga kapatid, tayo din ay tinatawag na Kristiyano dahil ang bawat isa sa atin may kakayanang umibig at magmahal. You are called a Christian because you are capable to love. Kristiyano ako, ibig sabihin, nagmamahal ako. Kaya mga kapatid, sino po ang una nating dapat minamahal? Ang Diyos. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Sa makatuwid mga kapatid, kung tunay nating iniibig ang Diyos, dapat ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Ang Diyos ang tinuturing nating pinakamahalaga. Ang Diyos ang tinuturing nating buhay. Pakitingnan nga ho ang inyong katabi. Humihinga po ba? Nakapikit lang yan, pero humihinga po ba? Pero mga kapatid, paano po ba tayo nabubuhay? Paano po ba nating masasabing buhay tayo? Hindi lang dahil tayo'y may kakayanang huminga. Hindi lang tayo dahil may kakayanan tayong may buhay. Ngunit mga kapatid, kulang ang buhay kung hindi sentro ang Diyos ng ating buhay. We are not alive because we breathe, but we are alive because we have a God. Hindi lang ho tayo nabubuhay dahil tayo ay nakakahinga, pero nawa sa buhay pananampalataya natin, nabubuhay tayo dahil mahalaga ang Diyos sa ating buhay. Nabubuhay tayo dahil ang sentro ng ating buhay ay ang Diyos. Ano ho yung pangalawang utos na sinabi ng Panginoon? Ibigin mo ang iyong sarili. No? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At anong pinapatungkulan nito mga kapatid? Naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin na natitipon sa araw na ito, mahal ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? Mahal niyo po ba ang Diyos? Parang mahina. Mahal niyo po ba ang Diyos? Pero mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos, tunay na ipapakita sa pagmamahal sa iyong kapwa. Hindi natin pwedeng paghiwalayin na puro ka lamang pagmamahal sa Diyos, pero hindi ka naman marunong makipagkapwa-tao. Hindi mo pwedeng sabihin, oo, Father, tuwing Biyernes, nasa simbahan ako ng Quiapo. Pero pag uwi mo naman sa iyong bahay, malupit ka sa iyong mga kapitbahay at sa iyong kasambahay. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Dahil tunay natin na ipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos sa ating pagmamahal
sa kapwa. Huwag ka lang simba-simba. Huwag ka lang maging debo-deboto. Huwag ka lang pahawak-hawak sa imahen ng mahal na pong Jesus Nazareno. Matuto ka rin makipagkapwa-tao. Maging mabuti ka din sa iyong kapwa. Dahil doon mo na ipapakita ang iyong tunay na pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, may dalawang utos ang Panginoon. Ngunit kung tutuusin, may isa siyang pinapahiwatig sa atin. Tinatawag tayong Kristiyano dahil may kakayanan tayong umibig. At sino po ang dapat nating ibigin? Una sa lahat, maging sentro ang Diyos. At naipapakita ang pagmamahal sa Diyos sa ating pagmamahal sa kapwa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, iparamdam natin ang pagmamahal natin kay Jesus sa pagmamahal sa kapwa. Kaya nga, ngayong panahon ng Kwaresma, ano ho yung panawagan sa atin? Magdasal, mag-ayuno, at magkawang gawa. Dahil ang lahat ng ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagabayan tayong umibig. Ibigin siya ng lubos at ibigin ng kapwa gaya ng pagmamahal sa ating sarili. Amen.